Ate Man, ha? Mamaya malakati ka na naman. Iba-iba naman tayo ng person. Iso. Okay, communication.
Good morning po sa ating lahat. Good morning! Ayan, isang maganda kapagpalang umaga ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Inaanyayahan niyo po ang lahat na tumayo. Ayon sa awit 75, 1-2. Salamat o Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami tumatawag upang buwisain sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahangahan. Wika ng Panginoon sa takdang panahon, walang pagtatanging ako ay hahatol. Purihin ng Panginoon, sa umaga ng pinagkaloob sa atin. Thank you.
kapatid, ilang beses ka na ba naligtas ng mga pangako ng Panginoon? Ilang beses ka na ba nakaramdam ng kapayapaan ng dahil sa pangako ng Panginoon? Ilang beses ka nakaramdam ng satisfaction na walang pag-aalinlangan, walang kinakabahala ng dahil sa mga pangako ng Panginoon? Siguro, hindi na mabilang dahil sa araw-araw na binigay sa atin ng Panginoon. Sa araw-araw na tuwing bubuksan natin ang ating mga mata, naliligtas tayo ng pangako sa atin ng Panginoon. Kinakabayan tayo sa tamang landas, kinakabayan tayo kung paano natin dapat pakitunguhan ang ating kapwa. Kinakabayan tayo ng buhay Kristiyano na dapat ay katulad sa ating Panginoon Jesus. Napakaraming beses, kalakasan, kagandahan, pag-iingat, tatanggalin lahat ng mga negatibong nararamdaman sa ating puso. Ibang beses, naramdaman natin na totoo ang ating Panginoon sa atin. Alam natin ang bawat isa, lahat tayo ay laging humihingi ng patnubay. Dahil sino ba naman tayo kung walang Panginoon? Ano ba ang kaya natin kung walang Panginoon? Lahat tayo ay parang mga bata na kumakapit sa ating Panginoon. At gusto ng Diyos yun. Gusto ng Diyos na tayo ay lumalapit sa Kanya. Gusto ng Diyos na tayo ay umaasa sa Kanya. Dahil tayo lahat ay mga anak. Kaya sa araw na ito, na muli tayo ay makakapakinig ng mga aral, ng mga turo mula sa ating Panginoon. Nawa ang panalangin ay gabayan ang gagamitin. Gabayan ang aming speaker ngayon. Gabayan ang mga tao na nasa likod ng sambahan na ito upang lalo pang at mas lubos na maunawaan ang mga aaralin sa araw na ito. Kaya din, Panginoon, we also humbly ask na kung ano man ang mga maaaring makasagabal sa amin, gutom, pagod, antok, in Jesus' name, mawala ang lahat ng ito. In Jesus' name, mapaglalabanan namin ang lahat ng ito. And in Jesus' name, we will be able to learn, maintindihan, maitanim sa puso at isipan ang ituturo sa atin. Kaya kami sa aming pananampahan sa araw na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, nandito man sa simbahan o nasa online, na nanonood sa amin ngayon sa live FB. In Jesus' name, Ikaw ang bahala sa internet connection natin. In Jesus' name, Ikaw ang bahala sa mga ushers namin na nagpapacilitate doon at tumatanggap sa mga papasok dito sa aming simbahan. At in Jesus' name, lahat ng worry namin sa sakit na ito ay hindi magwawag yun. Kaya
O magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod, tayo magsiluhod sa harap ng ating Panginoon na may lalang sa atin. Tayo po ay magdilibili. At tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na nagpupuri at papasalamat at dinadakila namin ang iyong pangalan. Amen, Lord. Salamat o Diyos sa isang napakagandang umagang ito. Salamat sa pagsikat ng araw na taglay ang bagong pag-asa. Salamat sa buong isang linggong pagpapala at pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy naming inilalapit at dinadalangin ang umagang ito na puspusin mo ang aming puso at pagbanalin mo kami, Panginoon, upang sa pagharap namin sa iyo kami ay maging katanggap-tanggap. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat kasalanan na nakikita mo sa aming puso ay pagkalinisin mo at patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo po maging ang aming magiging tagapagsalita ngayon, kayo, Panginoon, ang maihayag sa Kanya at sa Kanyang buhay. Dalangin din po namin, O Diyos, ang lahat ng bahagi ng aming pananambahan. Gawin mo, Panginoon, na ang bawat panalangin, bawat pag-aawitan, at maging pakikinig ng mensahe mula sa inyo ay talaga pong maranasan namin ang presensya mo, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
sa Panginoon mula sa awit 63, 1-8. O Diyos, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman, sa iyong tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy, tumingin ako sa iyo sa santuaryo, upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kalwalhati. Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay mainam kaysa buhay, pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayoy, pupurihin ka sa habang ako'y nabubuhay, igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pagkakas. Pagka naalala kita sa aking higaan at ginugumita kita sa pagbabantay ng gabi, Sapagkat ang naging pagulong ka, at sariling mga pagtakbo ay magagawa. sa ating lahat, ang kaluluwa ko'y nanunood na mainam sa iyo, nalalayan ako ng iyong kanan. Sama-sama po tayo manalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, maraming salamat sa kagandahang loob mo na ipinamala sa bawat isa amin. Amen, Lord. Salamat, Panginoon, sa nakaraang isang linggo na patuloy na binibigyan mo ng buhay at ng kabuhayan ang bawat isa amin. Sa iyong mga pag-iingat, papuri at pasalamat ang binabalik ko namin sa iyo. Sa mga provisyon mo, Panginoon, yan din po ang aming ibinabalik na pagpapasalamat sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa mga anak mo na naging katuwang sa pagtulong sa aming mga kababayan sa iba't ibang mga lugar kung saan ay nasalanta sila ng bagyo at ng baha. Sa panahon ito, Panginoon, ang aming patuloy na panalangin maging matibay at matatag ang buhay pananampalataya ng aming mga kapatiran, lalo na sa mga apektadong lugar. Sa umaga ito, Panginoon, nais po namin patuloy na ilapit sa iyo ang aming mga kapatiran Yes, Lord. na mayroong mga kahinaan sa kanilang lupang katawan, na ngailangan po ng kalakasan, kagalingan mula sa iyo. Ibay na schedule, Panginoon, sa kanilang mga doktor, sa mga ospital, lalo na ang aming Pangulo ng Misyon. Mga Panginoon, yung kahilingan na magkaroon ng kwarto sa ospital na kanyang papasukan ay magkaroon na ito ng katuparan upang kanyang paghihintay ay mabawasan yung pagkainip, yung pagkalala. Higit sa lahat, Panginoon, alam po namin na pinagkaloob na sa aming kapandalinda ang kanyang mga pangailangan. Sa bagay ito, Panginoon, maaari hindi po namin babanggit ang ibang mga pangalan, pero meron din po silang pangailangan pisikal. Katagpuin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. Abutin mo sila, Panginoon. Ituin mo po ng iyong pagpagaling na kamali. Pag sila man na nasa kanilang mga tahanan, narito man sa bahay sambahan, alam po namin na yun po ang nais mo na maranasan nila ang pagaling ng mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila po ng kaunting restriksyon sa aming pamahalaan laban sa mga or yung para sa mga pagtitipon sa mga sambahan. Salamat po na binubuklod mo po kami ng tali ng pag-ibig, pagkakaisa, pagtutulungan, kahit na sa kanilang mga tahanan, sila, Panginoon, ay sumasamba sa iyo at patuloy na nagkakaloob sa mga gawain ng iglesia sa dahil ito. Maasa kami, Panginoon, na sa umaga ito, ang aming pinagbibilangan ng iglesia ay patuloy na sangkapan mo ng iyong kapangyarihan.
mula sa mga pinakamataas sa pinuno, sa aming Secretary General, sa mga bumubuo ng kataas-taas ng konsistoryo, hindi sa mga district level, Panginoon, at maging sa local, mula sa mga manggawang pastor, mula sa lubong pamunuan, at mga kaanib ng kongregasyon. Maasa kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay patuloy na makakatulungan sa pagpapadama ng pag-ibig sa aming kapwa, ng iyong pag-ibig na nais mo na abutin ang bawat isa upang ang lahat ay mailigtas sa kapahamakan. Ngayong umaga, Panginoon, nandito po ang aking mga kamagagawa, na Panginoon ang aming presensya ay magbigay din ng kaluguran sa iyong paningin at maging pagpapala po kami sa aming mga kapatid. Maging ang magaling titindig mo sa aming kalagitnaan, sa kapanan po siya ng iyong kapangyarihan, ikubli mo siya sa likod ng iyong krus, at patuloy po namin madaman ikaw ang nagsasalita sa amin sa umagang ito. Nais namin, Panginoon, na patuloy na angkinin ang mapayapa na pamumuhay, hindi, Panginoon, yung ligtas sa mga kapahamakan, sa iba't ibang uri ng mga kalabidad, at ngayon, Panginoon, ang aming bayan ay patuloy na pagpapalain mo at ang marami pa ay nakakilala sa iyo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Ang buong iglesia, hindi, Panginoon, ang aming komunidad, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Magawain po namin sa buong maghapon, ikaw, Panginoon, ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Papuri at pagluluwalhati ay binabalik po namin sa tayong pangalan at kapurihan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa bahagi ng unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 12 hanggang 13. Ganito po ang ating matutunghayan. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga ipapakahirap sa pamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan niyo sila ng lubos sa paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Purihin nawa ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita.
Purihin ng Panginoon sa napakabiyayang awit ng ating po. Ang mensahe po na bibigay sa atin ng ating tagapagsalita ay ating po mapapakinggan ang Pastor George Santos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa natunghayan po nating awit. Po. At yun po ay nagpapaalala sa atin na sa piling ng ating Panginoon, nandoon ang ating katiyakan, nandoon ang ating ika nga ay kapayapaan. Kaya patuloy lang po tayo lumapit sa Panginoon at dalhin natin sa Kanya lahat ng ating pong mga ika nga ay kabag-bagan. So umagang ito ay nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon ay binigay sa atin ng ating pong pasaruhan upang maging tagapagsalita po ninyo sa inyo pong patuloy na paggunita sa Pastor's Appreciation Month. At alam po natin na bagamat kung ating sitwasyon ngayon ay blended worship, marahil itong sitwasyon natin ngayon ay nakapagbibigay sa atin somehow ng patuloy na kasabikan. Na magpuri sa Panginoon sapagkat naniniwala po tayo, bagamat tayo po ay magkakahiwalay physically dahil meron pa pong sumusubaybay sa atin sa kabilang linya through Facebook Live Worship. Naniniwala po ako mga kapatid na ang Diyos ay Espiritu, kung kaya't hindi po siya malilimitahan ng physical gap natin para atin po siyang masamba. But somehow, nakikita po natin ang mga pagbabago sa uri ng pagsamba. Ngayon, nare-realize po natin ang importansya ng digital world upang patuloy tayong makasamba sa Diyos at mapanatili natin ang pagkakaisa ng ating mga kapatid. Pwede na pala sa panahon ngayon na gawin ang mga activity ng mga iglesia virtually. Ang church natin ngayon ay nag-a-adapt ngayon sa digital innovations, and I believe kahit mag-back to normal po tayo, ay i-consider na ang online ministry. Bagamat karaniwan ang nagsasalita sa Workers' Appreciation ay mga laiko, para hindi po ay maging self-serving ang message, mahalaga rin po na sa point of view ng mga manggagawang katulad ko, ay makita natin kung ano ba ang intention ng salita ng Diyos patungkol sa pagpapahalaga sa manggagawa ng Diyos sa kanyang iglesia. And I will be speaking from the point of view ng salita ng Diyos mismo. And we will expound kung ano nga ba ang dapat nating maunawaan tungkol sa Workers' Appreciation Sunday. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama namin Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang pag-aralan ang mga banal na salita. Mangusap po kayo, Panginoon, sa bawat isa at patuloy na makita namin, Panginoon, ang inyong pong kalooban. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Happy Appreciation, Workers' Appreciation Month. Alam niyo po, ito pong Pastor's Appreciation Sunday ay una ito na conceptualized sa Amerika. 1994, when it was conceptualized ng isang American Christian organization sa kanilang programang Focus on the Family. Sa pangunguna po ni H.B. London. Hindi ko na na-search kung ano yung pangalan niya, pero ang kanyang nickname ay H.B. London. At ang layunin po ng appreciation na ito ay upang pahalagahan ang mga clergy sa kanilang programa. Then eventually, itong Clergy Appreciation Month ay naging Pastor's Appreciation. At inadapt na po ng buong Christian communities worldwide at isinasagawa natin tuwing ikalawang linggo ng Oktubre. At ang mga talatang ginamit po sa pag-conceptualize ng programang ito ay sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 at 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13, yung aking po binasa kanina. Of course, noon pa mang una, yan po, sinasabi dyan sa 1 Timothy chapter 5, verse 17. Pakibalik mo. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Then yung 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13, binabanggit doon yung appeal na kung saan ay pinakikiusap ng Apostol Pablo na igalang ang mga nagpapakahirap sa pamamahala
at pagtuturo alang-alang sa Panginoon. And sa verse 13, pagkukulan sila ng lubos sa paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. So sa mga talatang ito, mga kapatid, ay titingnan po natin kung ano ang mga nakapaloob na katotohanan patungkol sa Workers' Appreciation Sunday. And I will just present kung ano po yung naging commendation, treatment, and appreciation ng mga unang mananampalataya sa kanilang mga spiritual leaders during their time. Dalawang bagay lang po ang nais kong i-share sa inyo. Una po, the value of a pastor's ministry. Then secondly, yung pong the value or the valuable treatment of scriptures to the minister. So unahin po natin itong the value of a pastor's ministry. So hindi na ako ay lumayo pa sa pagkuha ng inspiration natin kung paano ko po i-conceptualize itong bahagi na ito na the value of pastor's ministry. Tinignan ko po yung pong provision ng disiplina na kung saan ay ibinigay sa amin, iniatang sa amin ang mga tungkulin na dapat namin isagawa sa mga iglesia, particular sa mga miyembro. But allow me to read yung Hebrews chapter 13 verse 17 na mamaya mababasa din natin yan bilang ito yung ating base text po sa aking pong presentation sa bahagi na yan. Sabi doon, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. No? So, tingnan po natin ang mga itinatadhana ng disiplina sa pangkat 10 sa pamahalaang kongregasyon, seksyon 4. Una po, ang ministeryo ng pastor, mga kapatid, ay binabanggit dyan, una-una, bilang tagapangalaga ng miyembro. Yung shepherding ministry. Bilang tagapangalaga ng miyembro. So, tingnan po natin yung value ng ministry ng mga manggagawa. Maaaring sumang-ayon kayo sa akin na you are being cared, no, ng mga manggagawa na. Ilan po sa mga provision na nakapaloob sa bahagi na ito, magdalaw sa mga kapatid, lalo na sa mga may sakit, matatanda, at may mabibigat na suliranin. Ginagawa po ito ng mga manggagawa po. Marahil, dito po sa Yemilif, ay talagang damang-dama yung shepherding ministry ng mga manggagawa. Amen po ba mga kapatid? Damang-dama po yung pag-abot ng mga manggagawa sa mga kapatiran. Kahit pa nga minsan, hating gabi, Pastor, kailangan po namin ang panalangin po namin. So, pupungas-pungas pa ang pastor, pupunta doon sa miyembro, then ipagpipray ang mga kapatiran. Di ba? Tingnan natin yung value ng ministry ng mga pastor. Na kahit anong oras, kahit anong panahon, pag kinailangan ng mga manggagawa, pupunta dyan for the sake of this kind of ministry, yung shepherding ministry. Marahil ilan po sa atin ay maaaring patunayan ng aking pong sinasabi. Marami po tayong mga ganyang karanasan na may mga miyembro na talagang hindi ho nila maitatanggi na mga pastor pagdating sa pangangalaga ng kaanib ng mga miyembro ay hindi po matatawaran. At may mga pagkakataon pa nga, mga kapatid, kung walang-wala ang miyembro, bubunot ang pastor para ipagkaloob sa kanya. I'm not overpraising pastors, kasi pastor ako eh. Pero yun ang nakikita natin. Kaya po itungkulin po namin. Tungkulin po namin abutin ang mga kapatiran, tungkulin po namin ipadama sa kanila yung pangangalaga na itinas sa amin ng Panginoon at ng iglesia amin pong pinaglilingkuran. Na kailangan po namin pangalagaan ang mga kapatiran. So bilang tagapangalaga ng miyembro, yung shepherding ministry. That's how we operate. Amin pong pinangangalagaan ang bawat isa sa atin. Amin tinutugunan ang anumang pangangailangan, karamdaman man yan. Di ba? Kaya nakakalungkot kasi minsan may mga ilang kapatiran po tayo na somehow ay siguro
nagpahinga for a while, then nagpunta sa ibang lugar, no? Nag-enjoy sila doon. They are enjoying the ambience, malaking church, magandang venue, malamig, state of the art, yung kanilang sound system and everything is modern. Pero nung nangailangan siya ng kalinga ng pastor, sino ang kanyang tatawagin? Ang pastor ng ating iglesia. Pag magpapabinyag, pastor ng ating iglesia. So, tingnan po natin mga kapatid, na ang value ng ginagawa ng mga pastor sa ating pong iglesia ay lubhang napakahalaga. Dahil yan po ang aming sinumpaang tungkol. To shepherd the sheep. Sa anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan ng ating pong buhay. Alam natin na sa Yemelip, ang manggagawa at mga pastor, ang mga diakonesa ay committed sa pagganap ng kanilang shepherding ministry. Sa 1 Peter chapter 5 verse 2 and 4, nandoon sinasabi po doon, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers not by compulsion but willingly, not for dishonest gain but eagerly, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the Christ, the chief shepherd, appears, you will receive the crown of glory, does not fade away. Na makikita po natin dito, we were tasked na gawin ang aming tungkulin, hindi dahil napipilitan, kundi nandoon ang matinding kagustuhan. Kaya sa Yemelip, sa context po ng Yemelip, kapag idinestino kung saan-saan, no? Dati may mga term pa na, sa kilikili ng bundok, no? Pero ngayon, wala na hong ganun, no? Kasi nag-improve na yung situation ng ating mga churches. Pero ang mga pastor ay willing pumunta doon at makapagministeryo maging sa mga mababang uri ng mga tao. Kaya niyang abutin maging yung mga tao na nasa kabilang lipunan. Sabi nga ni Lenny Robredo ay nasa laylayan ng lipunan. Yun po yung ministeryo na ginagawa ng mga manggagawa ng Yemen. Of course, may iba't ibang paraan ng pagministeryo ng ibang iglesia, but ang sinasabi ko lamang po, I am contextualizing the shepherding ministry of the pastors ng Yemen. Then secondly, bilang tagapagturo, ito yung tinatawag na equipping ministry ng mga pastors. Napakahalaga po ng role ng isang pastor sa isang iglesia sapagkat nakasalalay sa kanyang pangunguna, sa kanyang tungkulin na sanayin at ihanda ang mga miyembro sa paglilingkod sa loob at labas ng iglesia. Kaya maganda ho na kung meron kayong CP, ng disiplina, i-check niyo po doon. Pwede po niyo i-check yung mga tungkulin at pananagutan ng pastor. At kung sa tingin ninyo, pastor, mukhang di mo ito natutugunan. Just remind us. At kami po igaganap ayon sa pagkakatawag po sa amin. At bahagi ng aming pong tungkulin ay turuan, i-equip ang mga miyembro, ang bawat kapatiran upang ihanda sa paglilingkod sa gawain sa loob ng iglesia, sa loob at labas ng iglesia. Sabi po sa Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you shepherds after my own heart, who will feed you with knowledge and understanding. Kailangan po namin matiyak na ang aming pong itinuturo sa inyo ay magiging daan upang kayo po ay tumibay sa pananampalataya. Ay magiging daan upang kayo po ay mahuhubog sa inyong pagkakilala sa Panginoon. Pananagutan po namin bilang pastor, mga kapatid, na kinakailangan ay ma-equip ang kanyang iglesia, ang kanyang mga. Ngayon po, dahil po sa setup ng pagtuturo ngayon ng module, sino po nagmo-module dito? Imbis na yung anak, yung mga nanay, tatay. Huwag ko kayo mag-alala, magiging first order kayo. Grabe ho, ngayon po namin na-realize na mahirap po pala trabaho ng mga teacher. Mahirap pala trabaho ng kanilang ginagawa.
Doon po namin na-appreciate ang mga guro. No? So, thank you sa mga guro na nandito ngayon. Salamat sa inyong pagpapagal. Dahil na-realize namin na hindi po ganun kadali magturo. And from there, makikita natin yung value ng pastor sa pagtuturo. Yung minsan, iba ang impact ng pastor eh. Di ba? O, sino yung speaker natin ngayon? Si kapatid na ano? Ganun ba? Minsan, medyo iba ang dating eh, no? Pero pagka sinabing, ang speaker natin ngayon ay si pastor, medyo iba yung dating. Kasi naniniwala kayo na iba yung anointing ng pastor, naniniwala kayo na iba ang kanyang kakayahan, naniniwala kayo na yung kanyang sasabihin ay enough to build you in Christ. Amen po ba mga kapatid? Kaya yan po'y bahagi ng aming pong tukulin bilang inyong pastor. Ngunit may paalaala po sa amin ang salita ng Diyos. Sa Santiago chapter 3 verse 1, pakiclick nga po kung naisulat ko dyan. Santiago chapter 3 verse 1. Sabi diyan, mga kapatid, huwag magangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hatulan ng mas mabigat kaysa sa inyo. Kita po ninyo mga kapatid, nakares po sa amin yung judgment kung hindi po namin nagawa ang aming tungkulin ng tama. Kung hindi po namin kayo naturuan ng tama. Kung hindi po namin kayo na-feed ng karunungan properly. Di ba? Gusto mo ba natin magturo o tayo tinuturuan? Mas masarap yung tinuturuan eh. Kaysa sa mga nagtuturo. Di ba? But then, makita natin yung weight, yung bigat ng ministry na ginagawa ng mga manggagawa natin. That's why we appreciate them. We recognize them. Atin po silang binibigyan pagkilala sa kanilang ginagawa. Ano pa po mga kapatid ang value ng ministry ng pastor? Bilang mga ngaral, evangelizing ministry. 4 lang naman to, 5 lang naman po ito eh, evangelizing ministry. Maglapit ng mga tao kay Kristo upang mapabilang na miyembro ng iglesia. Yung general thinking ng mga miyembro, kailangan si pastor maglapit ng maraming tao. Well, tungkulin talaga namin yan. Kaya as much as we can, naglalapit kami ng tao sa Panginoon. Pero bahagi ng aming pong ministeryo na pag-ebanghelyo ay ang pagtuturo sa inyo na mag-ebanghelyo din. Amen po ba? Ito pong bayanan ay talagang modelo sa pag-ebanghelyo. Ito po, sending church. Marami na po kayong mga naging anak iglesia. Hindi ko alam kung ang freedom kauna-unahan po ninyong anak. Sana kami ang kauna-unahan yung anak. Para kami ang tagpagmana. Hindi, joke lang. Well, makikita natin mga kapatid, nasa motivation ng isang pastor kung kanyang church ay magiging sending church, evangelizing church. Kung hindi ho namin ito natutugunan, pwede nyo kami palalahan. Pastor, mukhang dadalawa lang na imbitahan mo dadalawa lang ang na-convert mo Maganda yun. Pwede nyo kaming i-remind once in a while. Sapagkat tungkulin po namin ang ipahayag ang salita ng ating pong Panginoon. At hindi ho ganun kadali magpahayag ng salita ng Diyos. Amen? Hindi ho ganun kadali na, tara ka nga dito, magsimba ka dito, ito yung salita ng Diyos, ganyan. Okay na yan. Patanggapin mo na, manalangin ka na. Hindi ho ganun eh. Kailangan mo pong i-establish ang relationship mo. Minsan kailangan mo magbigay ng mga resources mo for them na lumapit sila kay Kristo. For them to believe in Christ. For them to see kung sino yung Kristo na sinasabi mo sa kanila. Hindi ho ganun kadali. But then, ginagawa po ng inyong pong mga lingkod ang pangangaral sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon. Then, pang-apat po, bilang tagapayo, ito yung tinatawag ng counseling ministry. Well, ito po, alam po natin kung gaano kahalaga itong ministeryo ito sa mga manggagawa at sa mga miyembro. Di ba? Sabi, Pastor! Iyak yan, iyak. Pastor, asawa ko. Di ba? May mga ganyan sitwasyon eh. Pastor, ano gagawin ko sa aking anak? Napakatigas ng ulo. Ayos mo na sa akin. Yung asawa ko pa na, yung inom.
Tumatawag alas 12 ng gabi kay Pastor. O sige, pag-usapan natin bukas. Hindi, ngayon Pastor, pupunta ka dito. So, anong gagawin ng Pastor? Babangon niya kahit papungas-pungas para lang umattend dun sa pangangailangan ng kanyang biyembo. And that is commitment, mga kapatid. We do appreciate yung pastor na yan sa kanyang commitment. Ano man ang kailangan natin, anytime, you will be attended by pastor. Di ba? Hindi ako nag-iimbento, kundi nangyayari po talaga yan. Subukan yung tawagan ng pastor kalagitnaan ng gabi. Magsabi kayo ng seryosong bagay. Pupunta ho yan. Bahagi po kasi yun ng pinagkatiwala ng Panginoon sa amin. At bahagi po ng tungkulin namin na magturo sa mga kapatid tungkol sa kalinisan at paglayo sa lahat ng anyo ng kasamaan, tulungan silang mapagyaman ng kanilang buhay espiritual. Yun po yung layunin po namin. Tungkulin namin na maituwid ang uri ng pumuhay ng bawat kaanib sa paraan ng pagpapayo ay pinapahatid natin sa ating mga kaanib ang mga bagay na dapat nilang isaayos kung hindi umaayon sa salita ng Diyos. Ang tawag doon, admonition. Pag nakita namin, Lord, kapatid, mukhang hindi tama yung ginagawa mo. Huwag mo kayo magtatampo kung kayo po ina-address ng inyong pastor sa mga maling bagay na ginagawa ninyo. Dahil yon ang wisdom na binigay sa kanila ng Panginoon. To determine whether you are living rightfully before God or not. At kung nakita niya pa, kapatid, mukhang hindi tama yan, itigil mo na yan. Sundin po natin yan. Why? Sapagkat tungkulin po namin na sabihin kung ano ang dapat nating malaman sa uri ng pamumuhay na meron tayo. Kaso ang iba, kapag sasabihin nila, napaka-judgmental naman ni pastor. Di ba? Masyado namang manghatol. Alam niyo po, ang sabi sa Ezekiel, Kabanatang 3, talatang 16, talatang 17, Anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa akin sasabihin at bigyan mo sila ng babala, referring to the people of Israel. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila makapagsisi, ang mga taong yun ay mamamatay nga dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Imagine mo ninyo. Nasa amin po yung pananagutan na kapag hindi namin kayo nasabihan sa uri ng inyong pamumuhay, mananagot kami kay Lord. Ano ginagawa mo? Bakit hindi mo nasabihan ito kapatid mo? Itong miyembro mo, bakit hindi mo nasabihan? Ganun o katindi, ganun o kataas yung value. Kaya kung kayo po ay nire-rebuke somehow ng ating pong mga magagawa, huwag ko kayo magdalang damdamin. Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Amen? Mas maganda na punahin mo ang aking pagkakamali kaysa purihin mo ko ng iyong padayang pangungusap. Amen? Mas maganda na yon kasi matutuwid pa ako kaysa naman malululong ako sa aking kamangmangan. Then, panghuli po sa bahagi na yan bilang mabuting halimbawa. Isang magandang paalaala sa amin ng disiplina, ang bahaging ito mga kapatid na mapanatili namin ang pagpapakita ng mabuting halimbawa. Alam naman natin kadalasan ay tinitingnan ng mga miyembro ang galaw ng pamumuhay ng pastor at ng pamilya nito. Pagka minsan makakalik po tayo ng komento na, ano ba yan? Asawa pa naman ng pastor. Ibang klase ang pananamit. Di ba? Ano ba yan? Yung anak pa naman ng pastor na yan. So ito mga ganitong komento ay karaniwan na po sa buhay ministeryo namin mga manggagawa. Tanggap na po namin. Kaya nga as much as we can, sinisikap po namin na mapakita mabuting halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa larangan ng pamumuhay, pagkilos at pananalita. Mahirap po yan na binabantayan ang kilos po ninyo. Amen? Sino sa inyo magsasabi na, sige, monitor mo ako. 24/7. Hindi ka makakakilos ng malaya. Pero saan yung mga karanasan? We are being somehow monitored. Binabantayan, galaw ng aming pong mga kilos kung umaayon ba sa kanilang pamantayan. Hindi sa pamantayan ng Diyos, pamantayan po nila. Ha? Well, mahalaga din sa amin ang papakita ng tinatawag na mabuting halimbawa sapagkat ito yung aming pong
influence, yung influencing ministry. Sa Tito chapter 1 verse 7 to 8, bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinaon, matuwid, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Ang bigato, di ba? Kung tutusin. Kung kinukonsider natin yung tinatawag na human frailty, mabigat po itong provision ng salita ng Diyos. But then, bilang isang manggagawa, kailangan po namin maging mabuting halimbawa. Pag nagkamali ang pastor, maraming magkokomento. Pag nagkamali ang miyembro, okay lang yan, bahagi ng kanyang kahinaan. Di ba? Walang ganong judgment. Mga kapatid, ano po ang implication? Kung wala ang manggagawa sa isang iglesia, paano po itong mga ministeryong ito na matutugunan ng isang iglesia? Di ko itinataas ang mga pastor, sa aking mga pag-share ngayon. Ang binibigay ko lamang po sa inyo kung ano po yung provision na isinakbat sa amin upang mapangalagaan, mapangunahan ang iglesia ng ating pong Panginoon. Kung tingnan po natin ang mga ministries na ito, na ginagampanan ng mga manggagawa. Kung kayo kaya, ang nasa aming kalagayan, what would you feel? Kung kayo kaya ang minomonitor time and time again, what would you feel? Kung kayo kaya ang tinatawagan, hoy kapatid, pupunta ka nga dito, ito ko'y nahihirapan na sa asawa ko. Alas 12 ng gabi. Ano pong mararamdaman? I just want you to see, mga kapatid, kung gaano po kabigat ang ministeryo ng isang manggagawa. Considering na kailangan niya pagkasyahin kung ano ang kanyang tinatanggap. Na hindi siya nagreklamo, na hindi siya nagpapahayag ng kabigatan sa kung anong meron siya ipinagkakaloob ng iglesia. Minsan may mga komento tayo na ano ba yan, masyadong mataas yung love gift, ipasa bawasan natin, masyadong mataas. Pero kung tutusin, under labor code, we are underpaid. Well, lahat ng yan is for the sake of God's glory, and for the sake of Christ, and for the sake of this church. Kaya namin nagagawa itong mga bagay. Gusto ng inyo pong mga manggagawa na matugunan ang pangangailangan ito sapagkat yun ang ating pong yun ang tungkulin na aming pong tinanggap. Then I'll go to the second part ng aking pong message. Ito po'y madali lamang sapagkat I will just present kung ano po yung valuable treatment ng scriptures to the ministers. And I will make it quick, mga kapatid. Sabi diyan, hayaan po ninyo na tingnan natin kung ano ang valuable treatment na dapat matanggap ng mga manggagawa mula sa mga pinangungunahan nito. Bakit po dapat matanggap ang term na ginamit natin? Kasi po, ang mga nasa talatang ating babanggitin ay nasa diwang pautos. Hindi po ito optional. It is a command that we need to obey. It is an appeal that we need to comply. Hindi po ako mag-imbento ng mga salita, kundi i-expound lang po natin kung ano ang dapat na maging treatment natin sa mga manggagawa ng Diyos. Generally speaking, I'm not just focusing on Pastor Juan, Pastor Angel, and sa aking sarili siguro, but generally, kung i-consider natin ang value ng kanilang ministry, then we should also consider their value sa ating mga buhay. Let's begin with Hebrews chapter 13 verse 17. Sabi diyan, obey your leaders and submit to them. For they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be no advantage to you. Hindi makakabuti kung hindi kayo susunod. Yun po sinasabi ng Biblia. Hindi makakabuti sa inyo kung kayo po ay hindi magsasubmit. Kasi sila ang nangangalaga ng kaluluwa nyo .
Sila ang nagbabantay ng inyong kaluluwa. That's why we need to obey our leaders. We need to submit to them. Sapagkat yon ang dapat natin tingnan. Opo? Then secondly, 4 na talata lang naman ito mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13. We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. Respect and esteem them highly in love. Yun po yung appeal ng talatang. Then thirdly, yung 1 Corinthians chapter 9 verse 14, in the same way the Lord commanded those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. We should provide for their living. At yun naman po ang ginagawa ng bawat isa. Then sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, let the elders who rule will be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Ano ibig sabihin? Compensate them well. Kasi po yung word the double honor during their time, interpreted as wage, no? Doblehin niyo yung sweldo nila kasi ang ginagawa nila ngayon, nagka-travel sila. At yung resources nila might not, hindi magiging enough to proclaim the gospel everywhere. So, we have to compensate them well. Then lastly, Galatians chapter 6 verse 6 to 9, one who is taught the word must share all good things with the one who teaches. Do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap. Share good things with them. Mga kapatid, ito po yung mga talata, na kung ating po titingnan pa ibang mga talata, the list will goes on. Mas mahaba pa. Pero, tinignan lang natin ang ilang mga talata for us to realize that we should value our ministers. For they are valuing us sa kanilang ministry. At nawa sa ating pong pastor's appreciation, mga kapatid, tingnan natin to. Hindi dahil sa kapakinabangan ni pastor. Kasi usually, kapag tinitingnan natin na gagawin natin to para mag-benefit si pastor, meron tayong reservation sa ating puso. But when we are doing it for the glory of God, gagawin natin ang nararapat para sa kanila. At sa closing text natin, ang sabi po dyan, mga kapatid, I will bless those who will bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Ito po yung aming safeguard. Whatever treatment you are doing to us, you are doing it to the Lord. If you bless us, you will be blessed. If you curse us, you will be cursed. I am not frightening, hindi ko ito natapos. But what I am saying to you right now is tingnan natin, how do we value our pastors? How do we treat our workers of God? Ang buhay ng iglesia ay nakasalalay kung paano natin titrato ang bawat isa. Nawa, ipapalain tayo ng Diyos sa ating pong mga buhay at sa mga salitang ating natunghayan. Let's reflect and let's commit kung ano po yung nais ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa kalangitan, nagpapasalamat kami na ikaw po ang patuloy na nagmotivate sa amin, namumuna sa amin. Nagtuturo sa amin kung ano yung mga bagay na dapat namin maunawaan, matutunan. Salamat sa inyo po mga salita na aming natunghayan ngayon. Salamat sa mga manggagawa na inyo po tinalaga sa bawat iglesia. At dahil sa ganun, Panginoon, ay maranasan namin ang value ng kanilang ministry. At bilang tugon, O Diyos, makita niyo po sa aming ugat ang aming pong tamang pagtingin, tamang pagtrato sa kanila pong mga ministeryo. Kayo pong patuloy na maghari sa buhay ng bawat isa. We do appreciate our church workers. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa pagngangalaga sa atin sa pamamagitan ng mga pastor na kanyang ipinagkaloob. Tayo po ay tumayo. At kung sino man po ang mga kapatid na may nais ipagpasalamat, papanalangin po ng ating pastor ay inaanyayahan po sa harapan.
Ito'y inibig mo. Ay ng ang tanging alay ko sa'yo aking ay buhay ko, puso at alma. O Diyos ay tanging aming alay ko, babayang gamitin. Wala lang iba akong Tayo po ay manalangin. Napapala namin Diyos, sa umagang ito, napapasalamat kami sa patuloy na pagkakataon na kami po ay makadulog sa trono ng inyong pong kahabagan. Patid po ninyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na sa kanilang mga kalagayan ay naghahangad ng inyong pong patuloy na pagkalinga. Alam po ninyo, Panginoon, ang kanila pong mga pinagdaraanan. Alam po ninyo, Panginoon, ang kanila pong mga pangangailangan. Dalangin po namin sa mga sandaling ito. Sino man sa aming mga kapatid na ngayon ay nagnanais na makaranas ng iyong pong paglingap. Dalangin po namin kahabagan niyo po sila. At patuloy na iparanas sa kanila, O Diyos, ang inyong pong mapagkalingang kamay at maramdaman po nila ang inyong pong pagyakap sa kanila pong mga nararanasan. Dalangin po namin, Lord, pag-aanin po ninyo ang mga nabibigatan ng kalooban. Palayain niyo po, Panginoon, ang mga kapatid namin sa anumang mga masasamang isipan, sa mga pag-aalinlangan, sa mga kalagayan, Lord, na hindi nakakatulong upang siya ay lumako. Palayain niyo po, Panginoon, ang aming mga. At dalangin ko po, Panginoon, sa mga kapatid namin, hindi lamang nandito, kundi maging sa kabilang linya na sumusubaybay ng gawain. Patuloy na abutin po ninyo sila at iparanas niyo po sa kanila, Panginoon, ang inyong pong mayamang paglingat. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong pong abang alipin na sa aking pong pagbibless sa kanila ay lakap nilang madama ang inyong pong masaganang pagpapala. Mga kapatid ko na naghahangad ng paglingap ng Diyos, maranasan nawa ninyo ang kanyang mayamang pag-ibig. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at patuloy na bigyan kayo ng kapayapaan sa inyong buhay ngayon at magpakilanman. Amen. Amen. Buhay ko, puso at Sunod po natin ang pagkakaloob sa Kaba ng Macedonia. Ang mga salapi po na naiipon sa Kaba ng Macedonia ay atin pong itinutulong sa ating mga kapatid. At kamakailan po ay nagpadala tayo ng tulong para doon sa mga naapektuhan ng baha sa Cagayan, sa Bicol at sa Mindoro.
Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo na aming napakinggan ngayon. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, mga handog ng iyong mga anak, tanggapin niyo po, Panginoon, upang magamit, Panginoon, sa kalagupan ng iyong pangalan. Kung aming hiling, sa tayong pangalan po ni Jesus namin tagapagtas. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, gumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay mula sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan sa nawa. Amang Banal, salamat po sa isang mabiyayang pagsamba at pagsasama-sama. Salamat po sa iglesia at nawa sa pamagitan ng ang iglesyang ito, ikaw ay aming nalulwalhati. Pasamantala po kaming maghiwa-hiwalay. Ipabaon mo po sa amin ngayon ang iyong banal na bendisyon. Mga kapatid sa Panginoon, tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Ang patuloy na pagliligtas ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kaaliwan, patnubay at kalakasan ng banal na Espiritu Santo ang siya nawang sumagana sa ating mga buhay mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa ating mga announcement, sa linggo po, November 29, ay ang ating Kilo Sunday. So, paki-note po natin yung petsang ito at huwag po natin kalimutan, anything na 1 kilo o higit pa na nais po ninyong pagkaloob ay dali natin sa Sunday. Ang mga kapatid po na sumapit sa kanilang mga karawan at sasapit pa, November 19, kapatid na Adams Buko and Flor de Lisa Colangco, and then 20, Esther Villaflor, 24, Joan Sapanta, 27, Victoria de la Paz, at sa 30, ang kapatid na Andrea Pauwig at Rosauro Tamayo. Ang mga nakadalo po nung midweek ay 21, attendance po natin ngayong umaga ay 77. Tayo po ay tumayo at awitin po natin ang awit recessional. Amen.
Amen.